Meron na naman pong akusasyon o paratang yung iba, hindi ko nilalahat na mga Duterte supporters na madumi raw ang eleksyon. Nagkaroon daw ng dayaan o palusot ang eleksyon. Mabigat na paratang yan. Although alam mo na natin na yung mga nagpaparatang ay yung mga dati na merong laging akusasyon after election pero wala naman napatunayan. Ganun pa man, kung sinasabi niyong nagkaroon ng problema itong eleksyon, paano yan? Number 1 si Bongo. Number 3 si Bato. O paano yun? Kakampi niyo yan. Si Marcoleta pumapasok din. Kung nagkaroon ng dayaan, dapat walang Duterte candidate o supporters ang manalo. Pero nasa top 3, number 1, number 3, Duterte senador. Duterte supporters. Paano nyo i-justify na nagkaroon ng dayaan? Kung kayo ay nagduda at nagsasabing dayaan, ibig sabihin, nakinabang sa inyong paniniwalang dayaan, si Go at si Bato at si Marcoleta na nakakapasok po sa top 6. Ganun ba? Abay, mabigat yan. Baka maging bunga yan ang inyong pagkakahati-hati at pag-aaway na naman. Kasi sa ngayon, merong ang nagpapahayag ng pagdududa ay galing sa DDS supporters. Yung piklawan-dilawan or yung lehitimong oposisyon, kahit yung mga independent candidate, hindi naman ho naghahayag ng ganyan. So, paano? Okay? Baka hindi magustuhan ni Bato at ni Go ang inyong galaw na kung kayo talagang supporters nila. Kung kayo mismo ay nagdududa dito sa kasalukuyang kalalagayan ni Go at ni Bato at Marcoleta. Yan lang po yan. Ano inyong masasabi dyan? Kakaiba yan, kaya ingat po kayo. Pero muli, kung pong ipinapalaala, ang pagpaparatang, pagbibintang, madaling gawin. Ang pagpapatunay is another story. Hindi ganun kadali. At yung mga nagpaparatang na merong madumi at kaduda-dudang eleksyon o resulta ng eleksyon, dati na po yan nagsasabi na hindi naman pinaniwalaan ng COMELEC. In other words, nire-renew lang nila yung kanilang advocacy na laging pagdududa at paratang before, during, and after election. Masanay na kayo. Alam niyo kung sino yan. Okay? Actually, nasabi ko na po ito sa aking nakaraang vlog na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan nating palakpakan at i-commend dahil po sa ginawa niyang napakapatas na eleksyon ngayong pong 2025. Hindi po totoo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay papunta sa diktadorya, papunta po sa martial law, o ibabalik po ang rehimeng Marcos. Dahil po, kitang-kita po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hinahayaan po ang demokrasya na gumulong. Hinahayaan po niya na demokrasya ang manaig at palaging rule of law lamang po ang pinaka dapat na nangingibabaw dito sa ating bansa. Kaya po dun sa mga nagsasabing may dayaan nitong nakaraang eleksyon, baka nga nandaya kayo. Hindi man sa pamamagitan ng pandaraya sa COMELEC o sa mga automated counting machine dahil hindi nyo naman yan mamanipula, hindi nyo yan mapapasok at yan ay protektado po ng napakaraming security features, baka kayo po ay namili ng boto. Meron tayong nakitang post sa isang post nakita ko merong mga sobre tas may mga pangalan Nako, kaya ba kayo ay nanalo? 'Di ba? 'Yun ang tanong natin. Baka sila po ang nandaya kasi yung nagbibintang baka iyon ang gumagawa. Kasi kaya niya binibintang 'yon. 'Di ba? Katulad na lang po nitong mga nakaraang araw, etong si Amy Marcos kalagitnaan ng botohan around after lunch noong May 12, bumanat na meron daw pong pandaraya na nangyayari. Dahil kada daw po, kahit sino ang iboto na senador sa 6 na pong pagpipilian, kahit sino daw po iboto mo doon, Benhar Abalos daw po ang lalabas. Na isang malaking katarantaduhan po. Isang malaking katarantaduhan. Ako'y bumoto din. Ayan, hanggang ngayon nga, hindi pa nawawala indelible ink ko. Ako'y bumoto, ang asawa ko'y bumoto, ang mga kamag-anak ko ay bumoto. At may mga GC ako na kung saan ako ay kasama GC ng mga
pamilya ko, GC ng mga vlogger, GC ng mga kaklase ko, GC ng mga naging kasamaan ko sa trabaho dito sa Pilipinas at sa Malaysia, GC ng mga dati ko pang mga community na nakasama. Alam niyo po, wala akong nabasa na galing mismo sa kanila na sila ay naka-experience. Yung mga kasama ko sa GC na napakarami. Na talaga tinignan ko, wala po silang na-experience na problema sa eleksyon. So bakit pagdating doon kay Amy Marcos, may sasabihin siya na kahit sino daw ang iboto, i-shade mo na pangalan, Benhar Abulos daw ang lalabas. Diba? Napakalaking katarantaduhan. Yung ang isa, nakita ko po sa FB din eh. Pinicturean pa yung resibo. Ang binoto daw niya, straight PDP laban. Tapos ang lumabas, straight alyansa. Katarantaduhan. Di ba po, isang malaking katarantaduhan yan. Katulad na lang nitong isang abogado na kumandidatong vice mayor. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ngayon, kung ano-ano ang kanyang sinasabi nung bago mag-election. Ngayon po, nung natalo na... Manalo po ako sa boto pagka vice mayor dito sa bayan. Ay, sorry. Nanalo pala siya, nanalo. Nung nanalo na... Nung nanalo na po, iyak tawa. Bakit? Eto. Panalo po ako sa boto pagka vice mayor dito sa bayan ng Reyna Mercedes dito sa Isabela, pero hinarang po ng COMELEC ang aking proklamasyon dahil daw po meron akong disqualification case dahil sa mga ibinalita ko ngayong eleksyon na ito. COMELEC, namili na po ang mga mamamayan ng Reyna Mercedes kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila. Huwag na po tayong mas magaling pa sa kanila at i-countermand natin ang kanilang democratic mandate. Panalo po. Ayan. COMELEC, wag daw kayo mas magaling pa sa mga taga-Reyna Mercedes. Okay, shoutout sa mga taga-Reyna Mercedes. Meron ako mga naging tropa pips dyan. Nung ako nagtatrabaho dyan sa Isabela. Meron ako mga ibang mga kakilala dyan. Pero hindi ko na matandaan yung kanilang mga, mga pangalan. Hindi ko na matandaan yung kanilang mga apelido. Pero meron ako naging tropa dyan sa Reyna Mercedes. Ako, ganito pala ang pinanalo yung vice mayor. Bugok na bugok, di ba? Ang sabi niya, wag daw mas marunong pa ang COMELEC sa mga taga Reyna Mercedes. Kung ang COMELEC kaya ang magsabi sa'yo na wag kang mas marunong sa kanila. Ako kaya, sabihan kita, wag kang mas marunong pa sa COMELEC. Kasi alam niyo po, sinasabi ng mga tao, eto daw si Mokong, ano ba pangalan niyan? Harold Mokong. Ang sabi niya, siya daw ay galing sa IT, accountant, ngayon abogado pa. Talagang siguro baka napakatalino. Pero sumobra po ang katalinuhan. Bakit? Abay, nakakakita po siya ng mga bagay na tanging siya lang ang nakakakita. siya lang ang nakakaintindi. Pinagtataka ko, ngayon, ang gusto niya ay wag magmarunong ang COMELEC. Samantalang siya ay mas nagmamarunong pa sa COMELEC. Diba? Sabi ko nga dun sa comment section siya na lang ang gawin na COMELEC sa susunod na halalan. Kasi mas marunong pa siya sa COMELEC. Diba? Alam niyo po, kahit ano pa ang sabihin nitong si Mokong, kung hindi niya ito dadalhin sa proper forum, hindi niya ito dadalhin sa korte o sa kahit saan na tamang venue para po maisakatuparan niya yung sinasabi niyang katotohanan na meron dayaan, posibleng merong manghak dito po sa ating nakaraang halalan. Diba? Hindi po ito magiging by the papers o sa legal na paraan. Puro ito pamimintang. Alam niyo po kung totoo yung sinasabi niya, yung ibinibintang niya sa COMELEC, hindi na siya kakandidato. Bakit? Dahil siya mismo ay may magdududa sa sistema ng COMELEC. Diba? Kung ikaw ay duda doon sa COMELEC, bakit ka pumayag na kumandidato ka at magpa-under ka pa sa COMELEC? Diba? Bakit ka pa nag-file ng COC? Kung ikaw pala mismo ay duda sa sistema o diyan sa kung ano man ang mga gagawin ng COMELEC. Diba? Ibig sabihin, isinuko mo yung sarili mo sa COMELEC na ikaw ay magkaroon
ng partisipasyon dito sa nangyaring botohan na sinasabi mo na merong dayaan o merong leakage o merong mang anomalya o kung ano man ang tinatawag mo dyan. Diba? Kung meron talagang mali dyan sa COMELEC, hindi ka na agad kakandidato. Hindi ka nasasali sa botohan. Bakit? Duda ka nga Wala ka ngang tiwala sa COMELEC. Pero pinagkatiwala mo yung sarili mo. Diba? Ibinigay mo yung sarili mo sa COMELEC para masama diyan sa kanilang teknolohiya. Sinama mo na sarili mo diyan Sinuko mo yung sarili mo, tas ngayon sasabihin mo, may dayaan. Diba? O di, nanalo ka ba dahil sa dayaan? Dahil yun ang binibintang mo. O, ngayon nanalo ka, hindi ka pinapaproklama. Ang gusto mo, ikaw ang masunod. Ang gusto mo kasi, ikaw ang mas marunong sa COMELEC. Di ikaw na maging COMELEC next election sa 2028. Ikaw na. At nagtataka ako, ang daming humahang mga bobo dito sa taong ito, nakabobohan ang ginagawa dito sa SOCMED. Pa-hype. Cloud chaser. Saan ka nakakita nun na isa kang abogado, pinagkakapitagan mo ang iyong pagiging abogado, CPA, IT, sumama ka doon sa botohan na pinagdududahan mo. Kaya buti nga sa'yo, hindi ka pinoproklama dahil meron kang disqualification case. At ang alam ko, kinasuhan ka din ni George Garcia. Diba? Hindi ko alam paano matatawag din sa tao na yan. Gusto mo ikaw ang masunod. Ang gusto mo ikaw ang tama. O ngayon, nang ikaw yung nanalo. At ikaw ay hindi pinapaupo. Buti nga sa'yo. Ito pa yung video. Nasa ko na hindi yun gagawin ng COMELEC. Kapag ginawa yun ng COMELEC, yun ay pinakamalaking difference sa mandate at tiwala na ibinigay ng taong bayan para kay Attorney Harold Respicio. Hindi po dapat tayo papayag ng isang maliit na civil agency katulad ng COMELEC na compose lamang ng iilang appointed na tao ang siyang magwawagi laban sa libo-libong mandato ng mga mamayan ng Reyna Mercedes. Hindi po wise para sa COMELEC gagawin yun. Kapag nangyari po yun, sino ang inunuklok nila? Yung taong hindi na nakapag-iisip at hindi na rin gumagana ang katawan. Yun ba ang gusto nilang ipakita sa taong bayan ng Pilipinas na tinatanggal nila ang democratically elected na leader ng mga mamayan ng Reyna Mercedes at ang ilalagay nila ang isang taong manifestly incompetent na mag-serve sa taong bayan? Naglolokohan ba tayo dito? Diba? Kita nyo? Diba? Ngayon, kino-question niya ang COMELEC dahil hindi po siya pinapaupo pa. Hindi siya pinapaproklama. Kasalanan ba ng COMELEC yun? Kasalanan mo yun. Diba? Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Bunganga ka ng bunganga. Kung ano-ano ang sinasabi mo na merong anomalya, tapos ngayon, nananalo ka, ang gusto mo, ikaw ay iproklama? Nagpe-fake news ka Wala ka namang basihan. Yung sinasabi mong mga basihan, nasagot ng COMELEC. Na isa katuparan ang eleksyon. Kung may dayaan, tingin mo, mananalo ba si Bongo, mananalo ba si Bato de la Rosa at si Marcoleta? Mananalo ba si Amy Marcos? Mananalo ba si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Kung may dayaan yan, sigurado ko, puro alyansa para sa bagong Pilipinas na yang nanalo. Diba? Napakalaking katarantadon pinagsasabi nitong mokong na to Tapos na yung eleksyon at malinaw na yung mandato ng mga mamayan ng Reyna Mercedes. I think yung COMELEC maniniwala na sila in the following days at pabayaan nilang pamunuan ang mga mamayan ng Reyna Mercedes ng taong pinili nila na magulo sa kanila. Dahil po, ang tao ng Reyna Mercedes ay humusga na po na gusto nila ng magandang pamumuno dito sa aming bayan. Si Harold Respicio ang mamimigay nun sa kanila at pabayaan po natin sila na mag-decide para sa kanilang sariling kapalaran at hindi yung napakalayong ahensya na nag-i-exist doon sa Maynila na kinokontrol lamang ng iilang tao. Dapat po mas mananaig ang libu-libong taong bumoto para kay Attorney Harold Respicio. Ayun. So, ang gusto niya, wag makialam ang COMELEC at iproklama siya.
Paano kung may mali? Diba? Diba? May mali. At ikaw yung mali. Napakamali ng ginawa mo. Biruin mo, kumandidato ka, under ka ng COMELEC, under ka ng sistema na kino-question mo, ngayong nanalo ka, ang gusto mo, iupo ka at iproklama ka. Kasalanan mo yan kung hindi ka maproklama. Hindi namin kasalanan yan. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw, ngayon, na ikaw ay may disqualification case, ang gusto mo, maiupo ka. That's kino-question mo ang COMELEC na napakalayo. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Batanes. Yan ay sakop ng COMELEC. Buong Pilipinas ang sakop ng COMELEC. So kung ayaw mo pala na pinapakilamanan ka ng COMELEC, ba't ka nagpa-under sa kanila? Ba't ka nag-file ng COC? Bakit ka kumandidato? Diba? Kasi kung ako ay ayaw kong ma-under ng kahit sino, hindi ako magpapa-under sa kanila. Hindi ako magpapahawak sa kanila, kaya lang nagpahawak ka sa COMELEC. Ngayon, na merong rules ang COMELEC, na sinuway mo, ang gusto mo, maging vice mayor ka? Ako alam niyo, sa tingin ko, ang gusto ng COMELEC, iligtas ang mga tao dyan sa Reyna Mercedes sa isang malaking kapahamakan. Bakit? Parang may may something dito sa tao na ito. Hindi po normal. Ang ikaw ay magpa-under sa isang sistema, sa isang sinasabi niyang yung minamaliit niya na ahensya ng gobyerno, diba? Minaliit mo COMELEC. Sumama ka sa sistema nila. Pinalagay mo pa nga yung pangalan mo sa balota, tapos ngayon wala kang tiwala, tas ang gusto mo, ikaw ang sundin ng COMELEC? Ay, may something. May parang maipilit niya, mai-fake news niya, gusto niya siya tama. Hindi po dapat sa isang vice mayor yan. Diba? Kaya kung hindi ka maiproklama at hindi ka maiupo na vice mayor, hindi yun kasalanan ng COMELEC, hindi yun kasalanan ng mga taga-Reyna Mercedes, hindi yun kasalanan ng mga Pilipino. Ang may kasalanan yan ay ikaw mismo. Walang ibang may kasalanan yan. Ikaw ang gumawa ng fake news, ikaw ang kinasuhan. Ikaw ang gumawa ng katarantaduhan, ikaw ang magdudusa. Pagdudusahan mo yan. At tingin ko, nagdudusa na siya dahil ito. Ayun. Hindi po niya nakita. Yung nakita niyang sinasabing hash code, yung po yung naandun nung nagka-trusted deal. Ang final po na naandun sa local source code review, yung po yung hash code. At in fact po, yun po yung pinapakita namin ngayon nung dinibank natin, yung pong yung fake news na po hanggang bukas, may mga lalabas pa ng mga fake news. Diba? Fake news ka daw, sabi ni George Garcia. Sino mas papaniwalaan namin? Ang isang parang kabuti lang na lumitaw dahil kumakandidato at nag-ingay na abogadong mokong, o ang isang George Garcia na ilang taon na, ilang eleksyon na ang kanyang experience at ang kanyang ginagawa na ito. Diba? Ang unang-unang kikibudyaan kung meron pong mangyayaring anomalya, may mangyayaring katarantaduhan, ang administrasyon. Bakit? Delikado kapag ang administrasyon po ay nagkaroon po ng dayaan sa eleksyon 2025. Sino masisira? Si PBBM. Kaya eto, Harold Mokong, namnamin mo ang pagdurusa mo. Buti nga sa'yo. Nanalo ka man, di ka may proklama, sana nga talaga, maisipan talaga ng COMELEC na tuluyan kang i-disqualify dahil sa iyong mga malisyosong pagbibintang sa COMELEC. Huwag mong sisihin ang COMELEC sa mga mali mo. Ikaw ang may mali, hindi ang COMELEC. Sunod na pag-usapan natin. Eto na. Mga prosecutor. Panalo pala sa nakaraang eleksyon. Yung mga congressman. Kasi sa initial po na aking nakita, halos lahat na naproklama ang mga prosecutors, taga-usig sa gagawing impeachment trial laban kay Sara Duterte ay nanalo sa re-election. Ibig sabihin yan, sila pa rin ang magiging prosecutor. Kahit sa 20 Congress, gawin na ang trial.
Kasi alam po niyo, nabanggit ko na yata ito sa isang mga video nating nakaraan, kung matalo ang mga prosecutors, congressman sa kanilang re-eleksyon, wala namang magiging problema dahil papalitan yan ng ibang mga abogado na congressman na kasali sa dati at mga bagong congressman. Ibig sabihin, yung prosecutor hindi mawawala. Nandyan pa rin ang ebidensya, testigo at paghahanda. Pero dahil sa nakatapos ng eleksyon, lumalabas ngayon, nanalo ang mga prosecutor na yan. So magiging mas mataas ang kailang moral at pag-aasikaso at paghahanda tungkol sa kanilang trabaho. Kasi kung di po tayo nagkakamali, yung 11 prosecutor na-assign na sa kanila ang kanilang mga area of concern doon sa article of impeachment. 7 article of impeachment. May congressman, prosecutor, 2 yung kasong hawakan, mayroong isa lang. So tulong-tulong sila. Okay? So intact pa rin po yun. Yun ang good news sa mga naghahanap ng katarungan tungkol sa di umano ay maling pagkakagamit ng pera ng Office of the Vice President at Department of Education ng panahon ni Sara Duterte. At tingin ko po talaga ay dadaan sa butas ng karayom etong si Sara Duterte dahil po dito sa balita na ito. Kumpirmado na magiging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila De Lima at si Chel Diokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay De Lima para imbitahan sa panel. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang 2 sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer ang pagiging House prosecutor. Bagay na inuohan na raw ng dating senadora. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also doon sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady. That is totally unbecoming of a very high official as the Vice President. She's the second highest official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee ng Akbayan Party List na si Chel Diokno, kinumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Ang Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party list system. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Giit ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Diokno ay 2 sa pinakarespetadong abogado sa bansa. Magiging dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Mick. Ayan, di ba? Laila De Lima at Chel Diokno. At sino pa ba itong isa? Kimbo na magbabalik. Si Kero Kimbo, okay. So, ito po nga si Laila De Lima at si Chel Diokno ay nakita natin to sa Quadcom, nakita natin to sa mga hearing ng Kongreso at talagang sila po ay sabi ko, nung naalaman ko to, nung napanood ko tong balita na to, yari talaga si Sara Duterte dito. Ewan ko lang kung malusutan niya tong impeachment trial. At baka mapilitan si Sara na mag-resign na lang ng maaga. Dahil po dito sa mga tao na ito. Dahil alam ni Sara yan, alam niya na walang ibang mas magiging epektibo na impeachment
prosecutor bukod dito kay Laila De Lima. Alam niya yan na merong talagang personal grudge etong si Laila De Lima. Kahit sabihin ni dating Senador Laila De Lima na hindi to personal at ito walang kinalaman sa pamumulitika, kung hindi dahil lamang sa mandato niya bilang isang kongresista, alam natin kung gaano katindi ang magiging tanungan, ang mga investigasyon dito sa impeachment trial with Laila De Lima as a prosecutor. Nako, hindi po talaga siguro mapakali na si Sara Duterte. Kahit na ilan sa mga kanyang mga kandidating nanalo, sigurado ako na si Sara Duterte ngayon ay sinisilihan ng tumbong dahil po sa pagkakasama ni Laila De Lima, Shell Jokno dito po sa mga impeachment prosecutor. So, pwedeng good news ito or malungkot na balita ito sa side ng mga Duterte. Kasi kung yung mga ganita, inikot ni Sara before election o kampanya, during campaign, yung mga congressman na nagmagpit ng mga naging active sa pag-iimbestiga sa kanya sa Office of the Vice President, Department of Education, Blue Ribbon Committee, Quadcom at Committee on Appropriation sa Kongreso. Inikot-ikot niya. Nagpunta ng Maynila, nagpunta ng Batangas, kung saan-saan. Pero ngayon, after election, ang taong bayan, ang mga mamamayan, ang nag-decide at kanilang muling ibinalik. Kaya hindi lang congressman, magiging mas malakas pang prosecutor ang mga ito. Ulitin ko, nasabi ko na dati, next month, magre-resume na, tapos na ang Kongreso at Senado sa kanilang recess. June 2, yan ang agenda nila. Paano paghandaan yung 10 days, ipaalam sa prosecutor na handa ng Senado, 10 days, pasasagutin ng Defense Council, kaya nga matatapos na, 2 linggo na lang halos ang trabaho nung natitirang 19 Congress ngayong next month sa June. So by July, 28 ng July, magsisimula na po officially ang trabaho dahil kasabay na ng State of the Nation Address ng Pangulo ang 20 Congress. Ayun. At yun, trial na. Senate President pa rin ba si Escudero? Siya ang magpipreside ng impeachment trial. Malamang si Speaker Martin Romualdez pa rin dahil nanalo sa kanyang distrito, siya pa rin ang magiging speaker. So, mayroong mga bagong pangalan, talino, abogado, at grupo na galit sa mga Duterte ang naging mga party list congressman. Yan ang magiging problema. Kung paano nila harapin itong challenge na ito. Magiging taga-suporta sila ng prosecutor, magiging taga-suporta sila ng Kongreso sa mga article of impeachment, testigo, against Sara Duterte. So, hindi pa tapos. Kung tapos na ang eleksyon, ang kakaharapin at hindi naman mawawala ng ganun-ganun lang, impeachment against Sara Duterte. At yung posibleng warrant of arrest o kaso naman sa ICC kasi kasama siya sa kanya nanggaling. Kasama siya sa listahan na may problema sa ICC. Ayun. Okay? So, ano po inyong masasabi dito? Marami pa hong nangyayari. Maraming development. Ako naman ay laging nagbabantay lang. Okay? Kaya tayo nagpapasalamat doon sa mga nagpaparticipate sa ating political exercise. Before election, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng sinusuportahan. After election, nag-decide ang taong bayan kung sino ang karapat-dapat, ay dapat natin igalang yon. At pasalamatan natin ng COMELEC sa pangasiwa sa eleksyon. Pero kung manatiling pagdududa, paratang at paninira sa ating gobyerno at sa COMELEC, walang mangyayari. Mahalaga ay tanggapin kung ano ang pulso at desisyon ng mga botanteng Pilipino sa national and local position dahil ito po'y eleksyon, dapat ay irespeto ang desisyon ng tao. Kung may pagdududa kayong dayaan, patunayan nyo. Kung wala naman, tumigil kayo at nang hindi na ho magkaroon ng problema ang COMELEC at yung mga kandidatong dapat maproklama na sa lalong madaling panahon. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Salamat po Sir Mike Abe sa iyong napakagandang video. At dito po sa nangyari na ito na halalan, ako na yung kumbaga isa sa mga magpapatunay, wala talagang dayaan kasi kitang-kita naman, 'di ba? Kung may dayaan, 'di ba, dapat ang nanalo
ay yung mga puro pro-administration na senators, di ba? Doon pa lang eh. At sa local naman, nakita naman natin, ang mga nanalo na mga congressman, governor, Gwen Garcia nga natalo sa Cebu, di ba? Si Benny Abante nga natalo. Kung meron talagang dayaan, di ba? Dapat nanalo ang lahat ng mga pro-admin. Sa lokal, nakita natin, patas na patas po talaga ang eleksyon. Kaya po dito sa mga nagbibintang na may dayaan, may hindi magandang nangyayari, at may anomalya, magulo ang halalan, 2025, wala. Puro lang yan paninira, fake news, at isa pa po, puro lamang yan na kumbaga panlilin lang sa mga Pilipino. Tapos na ang eleksyon, tapos na dapat ang pamumulitika. Ang eleksyon po, isang araw lang. Diyan lang tayo magkakawatak-watak ng ating mga opinyon, ng ating mga pinaglalaban. Pero, pagkatapos ng eleksyon, iisa lang po ang kulay natin, kulay Pilipino. So, dito po sa kakaharapin ng mga problema ng mga kakampi ni Digong, mga anak ni Digong, at ng mga kaalyado ni Digong, sigurado po ako na ang kanilang kasiyahan po'y panandalian lamang. Maaring masaya si Bongo, si Bato, si Marcoleta, pero alam natin yan na yan ay panandalian lamang dahil oras na gumulong na ang impeachment at lumabas po ang mga warrant of arrest nitong mga tao may kaugnayan sa EJK simula noong 2011 hanggang 2019 dito sa ating bansa. Sigurado po ako may mga tumbong na talagang sinisilihan ngayon po. Talagang mayroon po mga hindi makatulog at mayroon pong mga hindi mapakali sa pag-iisip kung ano po ang kanilang gagawin. Bongo at Bato, delikado sa ICC, posibleng mahainan ng warrant of arrest. Hindi po sila mapoprotektahan ng Senado. Hindi mapipigilan ng kahit sinong senador, kahit ng Senate President pa, ang huhuli dito sa mga senador na ito. Tapos, pagdating po naman dito kay Sara Duterte, hindi rin po siya mapoprotektahan ng kanyang pagiging vice-presidente. Talagang huhulihin at huhulihin po siya at nakita na natin yan kay Digong Duterte. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa yung napakagandang video na ating nireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Salamat po. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Huwag po kayo maniniwala sa fake news. Madi-disqualify kayo.